Mga inutil! Anong utak meron kayo mga bangag? Yan na lang talaga ang nasabi ni Rowena Guanzon mga kababayan. Dito sa bagong script mga kababayan na mga bangagan, mga kakampi ni BBM na ang sabi nila ha, na si Zaldico daw mga kababayan ay pakawala ni VP Sara Duterte. Ha? Si Zaldico? Kaya daw lumabas mga kababayan dahil si Duterte na naman ang may kasalanan. Pakawala na naman ito ni Duterte, sabi ng mga kampo ni Bangag mga kababayan. Kaya ang sabi ni Guanzon, anong utak mayroon kayo? Kung sa bagay daw mga kababayan, sinabi nga daw nitong mga dilawan na AI ang nilabas sa video ni Zaldico. Ay nako, para kay Atty. Rowena Guanzon mga kababayan, wala sa hulog. At walang lohika at isang insulto sa IQ ng publiko. Etong mga ganitong script mga kababayan na si VP Sara Duterte ang nasa likod ng paglantad ni Zaldico. Kaya napatanong na lang si Rowena Guanzon mga kababayan na anong utak meron kayo mga animal, mga ngag-ngag. Nakakatawa na lang daw mga kababayan ang pagtatangkang iugnay si Zaldico kay VP Sara Duterte. Dahil kung inyong matatandaan mga kababayan, ni minsan hindi naging mabait itong si Zaldico kay VP Sara. Sa makatwid, nagmalupit pa nga ito nung siya pa ang chairman ng committee ng appropriation mga kababayan. Tinawag pa nga niyang corrupt si Sara. Diba? Ngayon mga kababayan, 10,000 folds ang balik na karma. Kaya ito daw mga nagsasabi mga kababayan, pakawala ni VP Sara si Zaldico. Ganito daw mag-isip itong mga bangag mga kababayan talaga. Then what do you expect? Ang kanilang amo na si Bangag mga kababayan, ayon dito kay Rowena Guanzon, in addition sa kanyang video, ay walang silbi din mga kababayan si BBM. At incompetent pa, panoorin niyo po ha. BBM has failed the people. He has failed the people because he has no capacity. He is incompetent. Incompetent, weak leader. He is unfit to hold office. Unfit to hold office. BBM resign. Nararapat na mga kababayan na pag-resignin na yan si Bangag. Pansin namin na, kasi ang naaalala ko, Jen, ang nakakatawa mga kababayan, ang nakakatawa, etong mga anti-Marcos pa naman mga kababayan kung maituturingan. Sina Shelo Magno mga kababayan, yung iba pang mga makakaliwa, wala, sina Palsis. Di bali na daw mga kababayan na hindi mag-resign si BBM. Sa likod ng nagaganap na ito ng expose sa corruption mga kababayan. Di bali nang hindi mag-resign si BBM, hindi lang maipalit si VP Sara bilang presidente. Gusto nila sabay mag-resign mga kababayan, si Sara at si Ngagba. Ano kayo siniswerte, pati si Sara? Sino ipapalit kayo? Shelo Magno? Palsis? Ang mga buisit. Ang mas tumatak sa akin yung commissioner siya ng COMELEC. Ay, oo naman. Kasi napakatapang niya magsalita noon, di ba? Si Madam Rowena. COMELEC, after niya mawala sa COMELEC, hindi ko na masyadong nasundan. Kami nasundan namin. Ang sumunod na eksena ay sa social media. Sabi, ngiwi. Inom-inom si Guanzon mga kababayan, ng Coca-Cola tapos sabay ngiwi. Na marami na siyang sinasabi tungkol sa mga bangag. Post sa social media. Bangag. Matitindi. Ang sabi ho ng iba, attorney, ay... Kung nakinig na tayo kay Guanzon dati mga kababayan, malamang napigilan mga kababayan pagiging presidente ni Ngagba. Bingi-bingihan tayo Bulag-bulagan tayo mga kababayan. Ganun nangyari kay Atty. Guanzon? Bakit puro batiko sa gobyerno? Ano po? Hindi ka sa gobyerno. Nung panahon ng kampanya mga kababayan, batikos lang kay BBM. Ang kwento sa likod nito, Atty. 25 years po ako na nagsilbi sa gobyerno. Kasama na po dyan yung naging professor ako sa UP College of Law. Ibig sabihin, sa tagal ko po sa Pero dilawan ito mga kababayan ha. gobyerno, ay marami na po ako nakitang magagandang gawain at masasamang gawain. Pero dito po sa administration ni Dito sa administration ni Marcos. Bongbong Marcos, ito na yung the worst. The worst! Pinakamalala mga kababayan sa lahat. The worst. Talaga agree. Kaya Agree. binabati Even worse than his father. ko po ang administration niya dahil hindi ko na po kaya. Talaga. Kimin ko na lang ang aking
dinadamdam. Wala ka. Oh, yung mga kakampi mong mga dilaw, Guanzon. Yung ayaw kay Sara Duterte. Kaya nilang kimkimin. Para sa kanila mga kababayan. Okay lang magnakaw, okay lang magnanakaw. Wag lang si Sara Duterte dahil kapag si Sara Duterte, mapipitik ang mga NPA. Ewan lang natin, no? NPA ba kayo? Bakit ayaw nyo kay Sara? Isa lang kasi sigurado mga kababayan. Talagang ubos yung NPA kapag si Sara na ang presidente. Sa kalagayan ng mga Pilipino at ang sitwasyon ng ating government at ang ating bansa The worst. Tila The nasa worst. kumunoy na. Kaya Wala na, malalim pa sa kumunoy mga kababayan. Nakalubog na. Nakalubog na mga kababayan. Kasi kung titingnan po ninyo, Ano na ito mga kababayan? Outside na ito ng politics mga kababayan. Ano na tayo? Kumbaga nakaladkad na tayo sa inidoro mga kababayan. dati, sila lang ang nasa inidoro ngayon, pati tayo nakaladkad sa inidoro. Gusto nating makaahon mga kababayan dahil sa bangag na ito. sa government service ko po, never po ako nag-criticize ng ganito sa isang presidente. Ngayon lang. And Ngayon with lang. good reason. After analysis at objectivity. Analysis. Talaga. Nabanggit niyo yan. Yung Ito no mga kababayan, hindi kailangan na matindihang analysis. Ewan na natin kung anong utak mayroon mga kababayan itong sumusuporta pa rin kay Bangag. Ewan na lang talaga natin. Anong utak mayroon kayo? Pero na lang mga kababayan yung naupo pa ha. May mga posisyon pa sa gobyerno. Talagang I love Bangag yan mga kababayan dahil nakikinabang din sila sa mga gawain nila dyan. Pero yung mga ordinaryong tao mga kababayan na walang mahihita, si BBM ang presidente, tapos bilib na bilib ka rin kay BBM? Anong utak mayroon sila mga kababayan? Malamang Bangag din. Puntahan muna natin yung analysis. Kasi ang nakikita lang ng tao ay nakapost na maikling mga salita, di ba? Yes. Mga salita? Ano yung sinasabi yung analysis behind? Paano nyo nasabi na... Anong triggering factor, ano? ano ang nakita ninyo? Sige ha? Tingnan po ninyo yung economy natin, which is the reason why. One of the reasons why ang mga tao ay nagpuprotesta na ng tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Na nagpuprotesta, lalo na nitong nakaraang buwan at itong November. Dahil kung titingnan po ninyo, minana po ni Duterte, President Duterte kay GMA, ay maganda po ang ekonomiya. Si Panot pa. Sige, pagbigyan na natin mga kababayan. Intindihin na lang natin dahil dilawan ito. Sige, in fairness mga kababayan, yung ekonomiya sa panahon ni Gloria, maski kay Pinoy mga kababayan, at lalong-lalo na kay Tatay Digong, di hamak na mas okay kaysa dito ngayon kay Bangag mga kababayan. The worst talaga, the worst. Binana po niya kay Pinoy. Di po ba? Yes po, yes po. Ayun. Ako ina-appoint ng mga Aquino, pero karangalan ko po yun. At maganda naman po ang pamahala ni Noynoy Aquino. Second to the worst. Second to the worst president. Ang first si Bangag. Siya po na-appoint sa akin sa COA, siya po na-appoint sa akin sa COMELEC. Oo, ayan na mga kababayan. Kaya hindi niya pwedeng i-bash mga kababayan dahil may utang na loob siya kahit paano mga kababayan kay Pinoy Sige, ibigay na natin yan sa kanya dahil break yan niya mga kababayan na nabigyan siya ng posisyon sa gobyerno dahil kay Panot. Pero para sa atin mga kababayan, si Pinoy na nanatiling second to the worst president in the Philippine history. Si President Cory Aquino po nag-appoint sa akin as OIC Mayor ng Cadiz. Saan ako Si Curicong Aquino, siguro third to the worst. nanalo ng eleksyon at 6 taon ako The best president si Tatay Digong. nagsilbi sa Cadiz City. And when I left Cadiz City, it was a first-class city. Wow. From a bankrupt third-class city in 1986. Kung titingnan po natin mula kay si GMA was in power dahil sa EDSA 2. Hindi po ba? Tinanggal 9 years, no? Si JMA mga kababayan na naging presidente. ng mga tao si ERAP. Ang Catholic Church, si Cardinal, si Marcos, tinanggal ng natin, pinatalsik sa people power na nangawagan si Cardinal Sin. Mga pari, mga kababayan dati. Ngayon si ERAP naman, di ba? Dahil po naman sa kanyang pangungurakot
ay nag-lead na naman si Cardinal Sin Ang at kungurako. mga NGOs. Hindi po ba? Tapos si GMA. Si GMA po, nung una, ayaw nila kasi ayaw nilang siya magpresidente pero nangako siya na hindi siya tatakbo. Pero tumakbo siya. Pero ano ang resulta? Maganda ang resulta. Magulo din eh. Oh. Pero okay na rin mga kababayan kaysa sa wala. Kasi si GMA po, Gloria Macapagal Arroyo, has a PhD doctorate degree in economics from the University of the Philippines. In fairness, nyo, may kahit PhD. Pero eto talaga si BBM, wala talaga mga kababayan, no? Ang taong may Wala. sadyang talino at kaalaman sa ekonomiya ay talagang bihira po siya nagpi-failure. So, after that, Pinoy inherited, di ba? A good economy. Okay? Oh, na-inherit niya. Pasalamat siya kay GMA. Tapos anong giwal na ni Panot? Pinakulong pa. Naka-death brace tuloy si GMA, mga kababayan. The result was good. He was also a good... Pangit yun, panahon ni mga kababayan ni Pinoy. Dahil puro parang bata din mga kababayan isip, no? Si Panot, mga kababayan. Kanya puro away yung kanyang mga predecessor, mga kababayan, pinag-iinitan niya, hindi siya makamove on, hindi siya makamove forward. President, wala kang makitang usap corruption. And then, Duterte became president. Yeah. At sa lahat ng mga presidente, mga kababayan, mukhang si Tatay Digong lang, mga kababayan, ang hindi niya pinag-initan yung kanyang predecessor. Di ba? Nakita nyo ba? Hindi niya pinakulong si Panot, mga kababayan, kahit maraming kasalanan. Pero ayaw niyang maging kultura ito, mga kababayan, na kung sino lang ang susunod na presidente, ipapakulong ang previous. Akala natin mapuputol yung tradisyon, mga kababayan. O nung umupo si Bangag, pinakulong nga si Tatay Digong. Oh Lord. Bangag talaga. Kaya balik ang tradisyon. Kaya pagbaba nitong mga kababayan ni Bangag, ipapakulong din. In a very difficult time dahil nag-COVID pa. Yes. Okay? Yan lang ang mga kababayan dahil naabutan ng COVID si Tatay Digong. Maganda na lumipad na ang ating ekonomiya. At mga kababayan ang ating stock market natin dati, ang index, mga kababayan, umabot na papuntang 9,000. Malapit na mag 9,000. 8,000 plus. Ngayon, bagsak, mga kababayan, 5,500. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Tingnan nyo na lang. Nung nag-pandemic, mga kababayan, ganyan level. So, umakyat yung debt ng Pilipinas because... Umutang sa pandemic. Pero ito na lang nyo, kababayan, isipin ninyo. Although umutang si Tatay Digong nung pandemic may napuntahan. Yun, mga kababayan, ayuda, pati kami nakatanggap ng ayuda. Hindi kagaya ngayon, ang daming ayuda, mga kababayan, pero iilan lang ang nakatanggap. And then, mayroon talagang ginamitan, mga kababayan. Pero, subalit na tapwat, this year, mga kababayan, alam nyo ba, mas malaki pa ang uutangin ni Bangag. 2.7 trillion pesos, mga kababayan. Mas malaki pa sa panahon ng pandemya. Saan naman mapupunta? Wala namang pandemya, Bangag. Kailangan magutang para sa mga ganito, sa pandemic, sa ganyan. O ngayon, kailangan mangutang para kay may kurakutin, mga kababayan. Nung si BBM na, taon-taon, dinadagdagan niya yung utang. Grabe, wala nang pandemic, Taon na ito, ang dagdag sa utang ay 2.7 trillion. The biggest, mas malaki pa sa inutang sa pandemya, mga kababayan. Saan yan mapupunta? Kay Tatay Digong, mayroon pang build, mga kababayan. Mayroon pang pandemic. Mayroon pa tayong nakitang mga proyekto. Ang sabi ni Tatay Digong, anong nagawa mo sa country? Just look around. Just look around. Tumapad ang mga kalsada, mga kababayan, gumanda. Mayroon mga infrastructure. Gumanda ang ekonomiya, pati turismo. Just look around. Ngayon, mga kababayan, same thing. Anong nagawa ni BBM? Just look around. Chaos. Chaos ang nangyayari, mga kababayan. Trillion po. Ay nako, hindi po nyo mabilang yan ng trillion. Trillion. Ang sinabi ni Secretary Recto, 2.6 trillion na yan sa 2.7 na utangin natin sa taong ito sa ibang bansa at ibang sa labas na mga world financial institutions In and out of the country. Para lamang sa gastusin para mapaandar ang gobyerno o administrasyon ni BBM. So, ang ibig sabihin, mangungutang tayo taon-taon ng bilyon-bilyong piso. Trillion! 2.7 trillion. Para mandar lang itong administrasyon ni Bongbong Bangag. Marcos na
ninanakawan lang tayo. Oo. Mga kababayan, no, hindi na natin kailangan umutang kung itong mga proyekto talagang ito mga kababayan ay wala, hindi na nanakaw. Trilyon ang nawawala talaga ng pera mga kababayan sa kaban ng bayan. Napupunta lang dito sa mga iilan. Nagbabayad tayo ng taxes, deficit lagi ang national budget, kinukurakot pa ng mga walang hiyang Mga congressman walang hiya. At senador at presidente. at ng kanilang dating speaker. Ayun. Ibig kong sabihin, Ibig kong sabihin. may mga Kapalpakan. kapalyahan. Oh, kapalyahan, Kapalya. kapalpakan. Opo. Din naman si Digong. Opo. We were mayor together, no? So, Wala namang wala namang taong perpekto mga kababayan, pero kumpara sa the rest of the leaders mga kababayan, di hamak na mas ekscelente itong si Tatay Digong. Para sa ating mga kababayan, wala nga tayong nakikitang kapalpakan. Sa tingin natin, he did exactly kung ano ang gusto nating mangyari sa ating bayan mga kababayan. we have met personally before pa. Pero in fairness dito kay Guanzon mga kababayan ha, hindi niya talagang binalahura si Tatay Digong. Right from the start mga kababayan, hindi natin sabi ng ilan nakikisip-sip dahil tatakbong senador ito sa 2028, ngayon lang daw mga kababayan. No, nung paalis sa si Tatay Digong, hindi niya binastos mga kababayan. Sa makatuwid, agree pa nga siya sa sinabi ni Tatay Digong nga bangag si BBM. Hanggang ngayon mga kababayan, no, ang kanyang tawag kay Tatay Digong, President Duterte. Meron din naman siyang kapalpakan sa ekonomiya. Sa tingin natin wala. Maganda ang pagka-handle mga kababayan. Nag-COVID lang. Yun lang ang tanging mga kababayan disadvantage si Tatay Digong nag-COVID. Ekonomiya pinag-usapan natin, ha? Pero hindi ganito na ang mismong congressman natin na gumawa ng ang national budget, ang mismong looted the budget, Looted! Martin Luther! mismong nagnakaw sa budget natin ay gumagawa ng budget. Ibig sabihin, sa bahay mo, yung inatasan mo magluto ng ulam at kanin mo, ay siyang nagnanakaw Bantay sa lakay mga kababayan. Yung dapat pambili mo na Ricardo. dapat ipamigay mo sa pamilya mo. Oh. Sila lang ang tumaba mga kababayan. Ang lahat ng tao nagbabayad ng buwis. Kahit tricycle driver nagbabayad ng Lahat mga kababayan mayroon ng buwis. sedula. Ng VAT. Mamili ka dyan sa grocery mga kababayan department store. Kahit pa dyan sa ordinaryong tindahan. Kaya ganyan ang presyo niyan mga kababayan dahil bumili yan sila sa kanilang supplier. And then sa supplier mga kababayan may resibo. Tingnan yung resibo. 12% value added tax. Kahit tricycle driver o labandera nagbabayad ng Lahat. VAT. Bibili ka ng gamot, may VAT kung hindi ka senior. Bibili ka ng pagkain, bigas, may VAT kung hindi ka senior. Pati ngayon mga kababayan, online transaction, nilagyan ng VAT direkto. Food Panda, Lazada, Shopee. Ibig sabihin, ang mahihirap, lalong humihirap dahil malala na sa VAT, 12% the highest in Asia. The highest in Asia. At the same time, grabe yung pangungurakot ng mga congressman. Ibig sabihin, ang gobyernong nangungutang ng 2.7 trillion taon-taon o sa taong ito is operating on a deficit Tayo laging kulang. Sobrang pagnanakaw. Sila ang walang hiya mga kababayan, mga bangag. Siya ang walang hiya, Guanzon. Hindi na yan mahihiya sasabihin mong ikaw ang dapat mahiya. No, shameless. Kaya ang sabi nga niya, mahiya naman kayo. Hindi ako kasali dahil wala na akong hiya. Parang So ganyan. your administration, ganito na inabot natin. Yung sabi ni Frank Drilon, Isa pa yan. Isa pa yan si Drilon. Kumusta na pala ang flyover ni Drilon sa Iloilo ba yun? why have we come to this? Why? Si Frank Drilon, We come to noon this. pa yan, 1986, nasa politika na yan. Busog na rin yan. Di ba? Matino, matuwid na tao yan. Matuwid, tuwad rin. Kilala ko yan personal. Matuwad na How did daan. we come to this? Kasi dati, bago kay BBM, ang mga congressman ng ganyan, nagnanakaw din yan sila. Nagnanakaw din kami pero hindi ganito. Unfair.
Bakit ganito lang? Wala na ako. SOP din yan sila. Pero may konting takot sila at hiya. Aha. Pero dito sa Yung nakawan dati mga kababayan, patago. Bariya-bariya lang tayo ha. Bariya-bariya. Ngayon mga kababayan, wala na, harap-harapan. Give me this, give me that. station ni BBM dahil pinsan niya ang speaker. Pinsan niya ang speaker. Sila na lahat naglagay ng mga tao. Sila na sa lahat. PWH. Hawak lahat. Sa customs. Sa Kaya mga kababayan, nilagay nila si Remulla dahil babangag din mga kababayan eh. Yan ang mag-aabsuelto mga kababayan habang andyan pa yan si Bangag. Ipipilit nila na tapusin ang kaso mga kababayan ng mga kawatang ito, maaabsuelto under Remulla. di ba? Sa Malacanang, lahat yan ay kayang-kaya. Kayang-kaya nila. Yakang-yaka. Kayang-kaya. Ganito katindi. Kaya wala silang konsensya para sa Walang taong bayan konsensya. at sa Pilipinas. Ang tingin naman sa atin ngayon ng ibang bansa, Aha. hindi lang naman tayo mahirap, pero pinakakurap. Kurap mo. Agree tayo mga kababayan. Yung, grabe, inanunsyo kasi no. Unang-una, yung South Korea, leader ng South Korea, sabi, ayaw na namin pautangin yan dahil kurakot. Andun yung Amerika mga kababayan. Amerika. Pervasive corruption na daw. Tapos, special mention pa ang Bureau of Customs mga kababayan na ang sabi nito, ang nagray-raynahan ngayon sa Bureau of Customs is si Liza Araneta. Na bansa. Nakakalungkot. Tapos andun pa tayo, top 3 tayo ha. Sa most corrupt na mga kababayan, Asian countries. Pangatlo sa pinakakurakot. Konting kembot na lang. Number 1 na tayo mga kababayan. Kasi kung hindi man sa buong mundo. Ekonomiya, pinag-uusapan natin. Pasensya na kayo. Talagang Sorry. kailangan lumabas na ito sa dibdib ko. Dahil kung hindi, ay baka naman po ako Sasabog. magkakasakit. Alta presyon ka. Ganun pa. dito. Kaya nga mga kababayan, kahit ang sama ng balita, tinatawanan na lang natin dahil kung hindi, visit. Wala na talaga, maaalta presyon tayo, aatakihin tayo sa puso mga kababayan. Kaya ang ginagawa natin mga kababayan, pinagtatawanan na lang natin itong mga kalaban natin sa bayan, lalong-lalo na itong mga itsura ng mga mga palaka. Lula sa aking programa. Isa po sa lagi ko nakikita at napapansin ko na. Para hindi masyado masakit sa dibdib mga kababayan. Parang refreshing masyado, nakaganti tayo kahit dito lang mga kababayan. Mga animal na yan. Yung mga opisyal na inilalagay pa po yung kanilang mukha sa mga relief goods. May nakita akong kape. Si Frasco, pati si Ngagba mga kababayan at Romaldas. Nilalagay ang mga pagmumukha sa mga relief goods. Ano ha? Si Frasco. Cebu. Pero alam niyo po, hindi pa rin ito nawawala hanggang sa ngayon. Bakit po ba sa tingin ninyo Epal. hanggang ngayon ay hindi pa rin po nawawala yung tinatawag na epal? Ano ha? Attorney? Kasi po yung pay to Dapat isa batas kasi ang mga kababayan na bawal na yan. Ito mga kababayan, isipin nyo na lang Kaya siguro mahal ang bilin nila sa kape na ito mga kababayan dahil nagpa-special printing pa, packaging mga kababayan. Okay lang sana kung personal nilang pera. Pero galing din sa pondo ng bayan, Diyos ko Lord. problema. Talagang yung patronage sa sistema at kultura, ayon mga politiko na umangat ang buhay ng tao. Tumanga. Kukunti na mahirap. Ngayon, 50% ng Pilipino ay gutom ayon sa Pulse Asia survey. Tama. That's almost 60 million nagugutom. Pag gutom ang tao, pigado, pobre ang tao, mas madali silang bilhin. Ang sabi ni Claire Castro, mag-survey kayo ng pagkatapos kumain. Baka kasi nag-survey kayo mga bandang 10:30, 11. Hindi pa na nang nahilian yan. Bumalik kayo after lunch. Tingnan natin kung gutom pa rin sila dahil kung gutom pa rin daw mga kababayan, may problema na sa bituka. Clearing ang dating. What ang bigay ay halos sa halikan na yung mga kamay ng mga politiko. Oo nga, no? Tingnan yung ginawa ng mga tao sa Cebu kay BBM. Pero kay bibingag, kay babangag talaga mga kababayan, kahit namigay, simangot pa rin ang mga tao. I-replay nyo. Tingnan yung tingin sa kanya ng mga tao doon. Nakakaya mga kababayan, head to foot. Head to foot talaga, tapos mata lang ang pinagalaw mga kababayan. Wala talagang nag-extend ng kamay sa kanya. Wala man lang nagsigaw-sigaw na President, salamat. Babangag. Pera, buyag.
Ang mga tao, Yung mga tao daw. galit kay BBM, nakikita talaga sa mukha nila. Oh, tapos parang nandidiri mga kababayan yung tingin ng tao. Talagang ganyan, oh. Tapos, ganyan talaga ang itsura mga kababayan, oh. Heads up ha, heads up. Tapos, look down. Sana mapukaw na Ay, nako. ang mga pobre ba na Ay, matagal lang napukaw. Oh. wag na kayong pa-vote buying sa 2028. Kung magbigay sila ng pera, tanggapin nyo na lang. Hindi naman nila alam kung anong nilagay mo dyan sa baluta. May isa pa problema, Bonson, si, George Garcia sa Comelec. Ito mga congressman na ito baka pasimuno ito eh. Kayo lahat, sana lahat yung 10% lang yata matitino sa inyo, baka 5% lang eh. Sana yung 95% sa inyo, sana matalo kayo lahat sa 2020. Matalo lahat. Yun yung nangyari sa atin. Malala pa tayo sa Vietnam. Ha? Ay, ang ganda ng Vietnam, mga kababayan. Malayo na tayo kumpara sa Vietnam. Dati sikat-sikat tayo ah. Sobrang layo. Malala na tayo sa Thailand. Abay, dati Sa Thailand, wala na. Naiwan na tayo. Gagawa na sana tayo ng aeroplano eh. Oh, ang level na siguro natin, mga kababayan, yung mga Bangladesh na mga Laos. Diba? Yung rice sa IRRI, sa UP de Los Baños, nauna pa tayo dyan eh. Diba? Ngayon, nag-i-import na tayo Dahil dito sa kurakutan ni Thailand. Marcos. Sub-tourism, kulilat. Wala na. Oh, nakakatawa yung tourism, mga kababayan. Siguro sa 10 turista, mga kababayan, 1/2 lang siguro ang atin. Hindi aabot ng isang tao. 50-50 pa kung tutuloy ako dito. Wag na lang. Doon na lang ako sa 50-50 pa, mga kababayan. Last tayo. Sa education, sa literacy, last tayo. Nakakaawa na mga bata eh. Gagraduate eh, hindi marunong man lang mag-intindi kung ano ba yung binasa at minimorya niya. Nako. At si Bongbong, masyado namang yabang na magaling siya ng presidente. 22 Ay, lang Diyos ko, na Lord. classrooms ang nagawa niya. Ang yabang-yabang, 22 lang na classroom ang nagawa. Grabe. Pieces. Isang taon, Diyos ko, Lord. Ako, bigyan nyo ako ng materyales. Ako lang mag-isa. Kaya kong gumawa niya isang taon, 22 classroom. Ang yabang, no? Pero, hindi talaga, mga kababayan. He has all the resources. Isang presidente ng Pilipinas. Andyan lahat ng pera. Hindi tayo nagkulang sa pera, mga kababayan, ha? Pero bakit 22 lang na classroom sa isang taon, Diyos ko, Lord? 22! Ano bang classroom yan, mga kababayan? May, parang room vault? Na pwedeng lagyan ng pera nila na ninakaw? Sa isang taon, ano ka ba? Kung gising ka sana, hindi ka sana laging tulog dyan, Mr. President. Nalaman mo na yan sa first month, di ba, sa inventory mo ng performance at targets. Ano nangyari sa Philippine Development Plan ng NEDA? Wala. Yan ang dapat batayan sa administrasyon ni Marcos na wala tayong sasabing, walang bayad ng politika. O sige, NEDA, ilabas mo sa amin. Wala talaga. Hindi talaga marunong maging presidente, Ang no? iyong analysis at comparison. Ito ang Philippine Development Plan. Ito poverty alleviation, hunger, ganyan Hunger. mga dapat isolve. At ito yung nagawa ni BBM sa loob ng isang taon lamang. 3 taon lamang. So, ang ano po namin, hindi po ito politika, ang banat ko sa kanya ba? Opo. Ekonomiya at kabuhayan ng tao, grabe ang poverty. Yung foreign direct investment, bumagsak 40.5% this year. Oh, minus 40%, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Mga investors, kanilang investment dito, mga kababayan, pinull out. Anong ibig sabihin yan? 0.5 billion o 500 million na lang ang foreign direct investment na pumasok. Aroy. Oh. Itong taon na ito. Opo, 2026, tapos 2025. Anong pinagmamalaki ni BBM sa atin? Na pag umaalis siya, nakakakuha siya ng mga milyon-milyon na investment. Sana ang mga bagong factory para meron tayong bagong trabaho. Ang factory ng pulburon, dumami. Dahil ang lahat, mga kababayan, no? Lahat, mga bilihin, nagmahal. Lahat talaga, bilihin, mga kababayan. Nag-increase ang prices. Pwera na lang sa isa. Itong illegal na pulburon, mga kababayan, bumagsak ang presyo! Dahil mga factory ng illegal na pulburon ang nandito, mga kababayan, eh. Dumami ang mga judik, dumami ang supply ng pulburon, mga kababayan. Kaya ingat-ingat kayo sa inyong mga anak, mga kababayan, dahil makakabili daw kahit 50.
Delikado itong bangag na to. Sana po ang mga investment. Wala. Sino Nada. naman mag-i-invest sa Pilipinas? Wala. Kung ganito kakurap ang gobyerno. Wala na ho. Yung makining utak mga kababayan, hindi mag-i-invest sa Pilipinas. Nakakalungkot po yan. Pero balikan Nakakalungkot. ko yung punto ng EPAL. Ito ba talaga nakakatulong para suportahan ng mga politiko ang isang tao? Sabi nyo nga, dinidikit ng kanilang mukha kung saan-saan. Ba't masyado, kasi sa tingin nila, parang masyado malakas ang loob na gawin ito ng mga politiko na umepal. Kasi ang Walang tanong, batas. walang batas. Pero suma total, nakakatulong ba ito para iboto sila? Oo. Lalong-lalo na yung mga kababayan, yung pamigay-migay nila na hindi naman sa kanila galing ang pera. May mga tao, mga kababayan natin yung nahihirap na. Talagang iboboto kung nakatanggap sila mga kababayan, kahit sino ka pa, kahit si Satanas ang nagbigay saya, kanya, iboboto si Satanas. May mga tao, mga kababayan, ganyan. Marami. Actually, marami. Kayang ipanalo mga kababayan. Tao, attorney? Oo naman. Kasi kung ang mga pobre, Yan na. Hindi natin masisisi mga kababayan. Kaya gusto nilang manatiling mahirap mga kababayan itong mga kababayan natin dahil para pagdating sa eleksyon, madali nilang bilhin. na-brainwash na nila na ganyan talaga. Opo. Day in, day out. Tama, pag may calamity, bigyan mo ng bigas, ganyan-ganyan, lagyan mo ng ano. Pero, dahil nangangailangan ng tao, walang batas yung anti-EPA. Walang batas. Walang batas. So, sana, ito lang yung sana sa COA, yung panawagan ko. Example, sa COA, may regulation Opo. na bawal na mga pangalan ng mga congressman at mga politiko doon sa mga bill. Isa batas lang na yan. Kasi sa COA, regulation lang mga kababayan Dapat Republic Act. Board. Oo. Andyan pa rin. Dapat may ganun din silang regulation na pag namimigay ka ng mga kung ano-anong goods and services na ginamit mo yung government money or funds from your office, bawal din yung EPAL. Bawal din maglagay ka ng sticker mo dyan. Congressman Frasco! Baw! Sa kagbapuha ba? Tayo ka ng sticker ni mo. Kape! Si 3-in-1 Frasco mga kababayan. Pero hindi lang si Frasco gumagawa niya. Napakarami mga kababayang EPAL. Kay ka diya, oy! Sus ka! Kuya, matani mo, oy! Tama na yan. Etong mga... Tama na. Mamatay na nga yung tao mo bigyan mo pa ng mga tubig na may picture mo. Lagay sa pitaka yung picture. Romualdez Rice din ang kapal ng pagmumuka. Ma-inspire, di ba? Pero ito pong mga ginagawang investigasyon, ang dami Meron tayong Senate Blue Ribbon, may ICI, siyempre pupunta sa DOJ, tungkol dito sa mga flood control project. Ano sa assessment ninyo? Walang silbi. Wala na mga kababayan. Paano nila iimbestigahan na ang Pangulo mismo dawit mga kababayan na? Dawit na ngayon Di ba sinuplong na ng mga kababayan ni Zaldico? Resulta nito? Problema sa ICI, wala siyang ngipin. It cannot even Lang ngipin. No power of subpoena. Si Sir Joklo, mga kababayan, may ngipin. May ngipin, ang laki nga. Pero ang problema kay Sir Joklo, puro ngipin mga kababayan, pero walang kagat. Puro makita ang ngipin. Ang laki ng ngipin ko, pero hindi naman kakagat mga kababayan. Diyos ko Lord. Gamitin mo ngipin mo, Joklo. Hindi ko makagat kay Marcos mga kababayan, Tingnan mo, invitation. Ang kagagatin nila lagi mga kababayan, si Sara Duterte. Tapos hindi naman nila abot. Kagat sila ng kagat, sa hangin na lang mga kababayan, hindi natatamaan si Sara. Sir Joklo, subukan mo kagatin si Bangag. We are inviting former Speaker Martin Romualdez. Abay, Inviting. Dapat sabihin na nga yan. sino ba yan? Your Royal Highness? Treatment sa kanya? Mahal na hari. Sabi niya, I ask for postponement. Postpone naman. Ano ba? Grabe no? Kung makademand si Romualdez and then susundin din mga kababayan. Nangyari? Sabi may sakit daw siya, gusto niya pumunta abroad. Laki-laki lusog-lusog ng katawan mo, bigla ka na lang May alboranas. Ano naman ito mga ito, lahat ng may sakit pag Utak ng nagsisigaw ng tao na ikulong kayo. Kleptomania mga kababayan. Ikulong na yan. Mga kuroktot. Alam mo, arami na akong rally na puntahan. EDSA 1, nandito ako. Kami wala pa yan. Anti-Marcos, Marcelo Anti-Marcos. activist ako Saka yung buong pamilya ko dun sa Negros ay nag-support kay President Cory Aquino against Marcos. So, sa EDSA 2, nandyan din ako. Ito, bawat rally sa EDSA, kahit 68 years old ako ngayon, nandyan din ako. Bawat rally dyan, nandyan ako Present ako, may picture ako. Ngayon, mamaya. Lahat ng protestang malalaki,
nag-a-attend ako, gusto ko makita ang mga tao. Talagang, ang mga tao, lalo na yung mga bata ngayon, galit na galit sila sa BBM administration. Talaga? Kaliwa, na dati, hindi naman Ay, ewan lang natin. Mas galit sila sa mga Duterte eh. nagsisigaw ng BBM resign. Ngayon, nagsisigaw na sila BBM resign. Tingnan na natin na, siguro yung ilan mga kababayan na mga ralista, pero yung mga leader nila, sila Renato Babalo, ayaw. Tikom ang bibig mga kababayan, si Lumagno, ayaw. Ito naman mga ayaw kay BP Sara, Opo. ayaw namin mag-BBM resign kasi pag nag-resign si BBM, si Sara, Mga syunga. ayaw namin sila. Oo. Alam mo, ang Anong gusto nyo? Magnanakaw? Di bali daw magnanakaw mga kababayan, wag lang si Sarah, Diyos ko Lord. Tingnan nyo, mas malala pa yan sa mga kababayan, Inidoro. bright nyo talaga. Oh. Bright nyo eh. Hindi ko na talaga maintindihan kung ano ba talaga gusto nyo. Anong klaseng Gusto nyo, pag-iisip? ganito na lang tayo, Oh. taon pa. Aha. Yun ba ang gusto nyo? Just because ayaw nyo kay Sara. Eh, may konstitusyon eh. Oh. Di ba tinanggal din natin si Marcos? Oh, eh hindi nga si Cory ang vice president nun ah. Tinanggal din natin si Erap. Teka muna. Yun Oh, si Erap, tinanggal si Erap, si Gloria. sabi nila, ito, just being honest ha? Being honest ha? Oo. Ay, huwag kayong sumali sa rally ng Luneta kasi INC yan. Teka muna, EDSA 1, EDSA 2, si Cardinal Sin tumawag ah. Eh, pag si INC This time, INC naman. ang tumawag ng rally dun sa Luneta, masama sila? Susuportahan natin ng INC mga kababayan kahit hindi tayo kasali dyan sa kanilang simbahan. Pero pareho tayo ng pinaglalaban. Oo. Oo. Hindi ako INC ha, pero Attorney. alam mo ko minsan hindi ko na maintindihan. Kayong matatalino kayo. Yung iba kasibigan ko pa kayo sa Facebook. Tapos sasabihin nila, let us educate you. Ay, ang mga animal, mga kababayan, kung sinong, akala mo kung sinong, anong naabot ninyo, mga animal? Kung matalino kayo, presidente, na sana kayo ngayon. Bakit nabobo na kayo? Nabobo na kayo ni BBM? Opo. Naubog sila ni Hindi BBM. ganyan. Ang importante, i-focus nyo who has the Nakakahawa ang pagkabobo, no? Nabobo na rin katulad ni Bangag. power and who is failing us now. BBM has failed the people. He has failed because Okay lang daw, basta hindi lang si Sarah. he has no capacity. He is incompetent. He is unfit to hold office. Fit to hold office. Anong masasabi dito mga kababayan? Post your comments below!